Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Timbog ang tatlong katao habang aabot sa 15.6 million pesos na halaga ng mining equipment ang nasamsam sa operasyon sa Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City noong Mayo 4. Sa pangunguna ng CIDG Cagayan de Oro, katuwang ang mga tauhan ng DENR-10 at lokal na pulisya, nahuli umano sa aktong naghuhukay ng walang kaukulang permit mula sa Mines and Geosciences Bureau ang mga suspect na kinilalang sina alias Fred, Boy at J, kabilang sa mga nasamsamang backhoe, water pump, welding machine, generator set, trommel at iba pang gamit sa pagmimina. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Philippine Mining Act laban sa mga naarestong suspect. Naglabas ng public advisory ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa 4 na high-profile fugitives na wanted sa iba't ibang mabibigat na krimen kabilang ang kidnapping, murder at graft. Pinakamalaki ang alok na 20 million pesos para kay Charlie Tiu Hai Ang alias Our Ang o Boss AA na nahaharap sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng missing sa Bungeros case. May 2 milyong pisong reward naman para kay Gerald Bantag kaugnay ng Percy Lapid murder noong October 2022. Kasunod si Rafael Dumlao III na may 1.09 million peso reward sa kaso ng kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention at carnapping noong 2016 sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Samantala, may 3 warrants of arrest si dating Congressman Elizalde Co kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Patay ang mag-live-in partner habang isa pa ang sugatan matapos masangkot sa banggaan ng isang wing van truck at motorsiklo sa National Highway sa Purok Crossing, Barangay Poblacion, Comalarang, Zamboanga del Sur, 5:43 ng umaga noong Mayo 5. Kinilala ang mga nasawi na isang 22 anyos na lalaki na nagmamaneho ng motorsiklong Kawasaki Barako at ang kanyang 20 anyos na ka-live-in partner na angkas. Ayon sa pulisya, isa sa mga biktima ang nakalso pa sa gulong ng truck dahil sa lakas ng impact. Sugatan naman ang isa pang angkas na 17 anyos na babae na nagtamo lamang ng minor injuries. Patuloy pang iniimbestigahan ng Comalarang Municipal Police Station ang sanhi ng aksidente. Nasa kustodiya na rin ng pulisya ang 29 anyos na driver ng wing van at posibleng maharap sa kaukulang kaso. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.